Hello? Ay, Papa Jackson. Hi, magandang umaga sa Pilipinas. Good Magandang gabi po morning. dito sa... Wala ka sa Magandang gabi Pilipinas. po dito. Wala po. Asan ka? Kinakabahan ako. Asan Nasa ka? UAE po. UAE po. United Arab Emirates. Ano pangalan mo, ma'am? Yes po. Just call me Dude. Ano no? Dude. D-U. Alam ko na may spell ng dudes. D-E-S. Pero yung iba, di ba? Alam mo, parang mga iba kagaya mong D-O-O-D-S. Pwede, no? Dudes. Ayun. Cute. Anyways, ilang taong ka na, dudes? 40 po. 40 years old. Yes po. Ayan. Gano'n ka nakatagal sa UAE? 15 months po. Magto 2 years na po ko ngayong March. Bago lang. Opo. Bago lang. Anyways, sige. Naririnig ko po yung boses ko. Ano Nag-echo. narinig mo boses mo? Mm. Naku, may problema ka sa tenga, te. Ayan, okay na? Okay na po. Ayan, lakasan mo yung boses mo, ate. Opo. Ayan. Maingay po ba kasi napapaligiran ako ng aircon. Apakayabang. Hindi, di ba summer ngayon Dito po dyan, di kasi- ba? Oo. Opo. Lulutong. Dito po kasi sa UAE, yung mga bahay po kasi dito, nasa taas yung mga ng aircon. Lulutong ka dyan no? Kapag hindi ka nag-aircon. Mainit nga di po ba? dito Oo. kasi nasa labas ako. Yung pinsan ko nagpunta ng UAE Inabot ng March, April dyan. Alam mo, naging ano siya, crispy mushroom. Lumutong. Sobrang init po dito ngayon. Kahit daw yung tubig dyan, di ba? Sino ba nagkwento sa akin, di ba? Pag Opo. summer dyan, ang ginagawa ng mga tao dyan, magpupuno sila ng maraming tubig sa timba para lumamig. Sa Di ba? Kasi Opo. paglabas ng tubig pala, kahit yung mismong tubig galing sa gripo, mainit pa rin. Kahit nakaupo yung heater, Oo. mainit pa rin. So ang gagawin ng iba, mag-iipon sa balde para lumamig siya, di ba? Opo. Diba? Anyways, si Dudes ay 40 years old from UAE. Tama? Opo. Okay. Anyways, sige. Ikaw ay napatawag. Bakit? Opo. Kinakabahan ako. Actually, lagi po ako nakikinig ng mga ano nyo po dito sa YouTube. Pag naglilinis ako, lagi po ako nakikinig sa inyo tuwing naglilinis ako tuwing umaga. Kaya yun, napatawag po ako. Sige na, magkwento ka na. Hello? Bali, ano po ako, married. May dalawa po akong anak. Isang 13 years old at isang 8 years old po. Dalawang boy po. Start po, nag-asawa po ako 2013. So, kinasal po kami ng asawa ko. Nabuntis na po ako ng 6 months. Ma'am, pwede lakasan mo Kaya po? Pahina ka ng pahina. Okay. Nabuntis po ako 2013. Tapos nung buntis na po ako, nagpakasal po kami ng husband ko. Okay. Sa totoo lang, ayaw ko pong magpakasal. Kasi alam ko na po kasi yung ugali niya. Simula kahit nung wala po kaming kahit nung hindi pa po kami mag-asawa, nakikita ko na po yung ugali niya. Seloso po kasi siya. Pero nung nabuntis ka niya, gaano katagal na kayo magjowa? Mga 2 years po. Magkatrabaho po kasi kami dati. Magjowa pa lang kayo, seloso na siya. Opo, magkatrabaho kasi kami dati. Baka naman ang ganda mo. Hindi naman. O di hindi. Alam mo, pwede ka naman pumayag na lang no? Dapat umuo ka na lang, di ba? Ito naman, Alam ko po cute lang ako. Yun. Sige. Hindi, ayun po. Nabuntis na po ako, nagpakasal po kami dalawa.
So, tumira po kami sa mother niya. Pero ako po sana ayaw ko. Gusto ko po sanang bumukod kami. Kasi ayaw ko lang makisama sa biyanan. Kasi syempre minsan kasama po kasi yung biyanan. Mahirap kumilos, ganyan. Kaya lang, may bahay po kami dalawa. Tumira din po kami doon. Kaya lang, sa tuwing nag-aaway po kami, yun, dahil lang sa selos, ganyan. Bakit paano, Yung kahit minsan, paano siya nagsiselos? May mga pinagsiselosan ba siya, gano'n? medyo praning po kasi siya sa ganun. Minsan, Hindi, pag tumutunog po yung, may mga kausap ka ba kasi, ganyan? No? wala, hindi, wala naman po. Kahit dati po nung dalaga pa po ako, nung mag-ano pa lang kami, kahit babae or kakilala niya yung kausap ko, sasabihin niya, sino na naman yan, ganyan. Yung masyado po siyang tamang hinala. Ganun po siya lagi. Okay. Tapos, may bahay po kami dalawa, tumira po kami doon. Pero saglit lang kasi, kapag nag-aaway kami, lagi siyang umuwi sa nanay niya doon sa bahay nila. So, dalawa lang po silang magkapatid. Tapos yung nanay niya, senior na rin po kasi. Ayun nga po, bali, pag nag-aaway kami, lagi siyang uwi doon. Tapos, naghihiwalay kami, ganyan. Lagi kami on and off. Tapos, pag one time po, kakapanganak ko lang sa panganay ko, nabinat po ako kasi bagong panganak ako noon. Ako lang lagi. Bagong panganak ako, naglalaban ako. Nagtatrabaho siya. Di ba pag nanganak parang 2 buwan pa bago ka pang magkikilos, parang ideal, no? 60 days ba? Parang 2 months, di ba? Pero ako po kasi, ganun nga po siya yung, ewan ko, para kasing, hindi ko alam kung mahal niya ba ako o ano. Ganun po kasi yung napipil ko na parang mag-isa lang ako palagi sa buhay. Sa buhay namin mag-asawa. Tapos ganun po, pag nag-aaway po kami, lagi po siyang umuwi sa nanay niya. Tapos, naghihiwalay kami. Tapos, magbabalikan. Tapos, yung sumunod po ako sa kanya. Sumunod saan? Doon sa bahay po nila. Di ba may sarili po kami bahay? Okay. Kala ko saan nagpunta. Sumunod po ako sa kanya. Doon ako tumira sa nanay niya. Okay. Tapos, wala po akong trabaho noon. Nag-stop po ako sa trabaho kasi ako po rin nag-aalaga ng anak namin. Tapos siya, nagtatrabaho. Yun, nasa bahay na nga lang po ako. Hindi ako umaalis. Nagsiselos pa rin siya. Okay. At yun po yung ugali niya na pinakaayaw ko na kasi wala naman akong ginagawa. Ngayon pa, lagi po siyang tamang hinala. Mahirap kasama yan, ganyan, praning, no? Po. Tapos, pumunta ako sa bahay nila. Doon po ako tumira. Tapos, lagi po kaming magulo kasi, yun nga po, pag nag-aaway kami, dahil lang sa ganyan, selos na wala namang minsan nakikialam po yung nanay niya. Bigla na lang papasok sa kwarto namin. Sabihin niya, ano na naman yan? Simula nang dumating ka dito sa bahay namin, lagi na lang magulo dito. Ganun po, kinakampihan niya lagi yung anak niya. Tapos, ako naman, hindi po kasi ako, yung palasagot. Siyempre, nandun ako sa bahay nila, hindi ako sumasagot. Sabi ko, dapat tinanong niyo po muna kung ano pong problema namin. Yung parang nakikialam siya. Okay lang naman po makialam, di ba? Kasi yung magulang ko po hindi. Nakikita ra kayo makikialam talaga yon dahil nandun kayo sa poder nila .
Opo, 'Di ba? sabagay po. Hindi po pwedeng hindi makialam Hmm. 'yun, oo. At siguro opo, pero dapat tamang ano po yung tatanungin niyo kami ng maayos. Kunyari po, "Ano bang problema niyo? Ayusin niyo 'yan." Mm. 'Di ba dapat gano'n po? Baka Hindi ugali po hindi na talaga ng nanay niyo yung pasinghal. May mga gano'n, 'di ba? Pasigaw. pero mabait naman po yung biyenan ko. Ngayon mabait na. Hindi kasi ano po, nung nandun po ako, as Mm. in wala akong ginagawa. Kasi minsan nahihiya po ako, nasa kwarto lang ako, nahiya ako lumabas. Mm. Tapos hindi naman ako gumagastos dun dahil wala naman po akong trabaho. Mm. Pero nakikisama naman ako minsan, naglilinis-linis ako, ganyan. Okey. Pero may time po talaga na 'pag nag-aaway kami, sa akin po siya galit. Hmm. Tapos one time po nangyari po, nung sobrang away namin, dahil yun nga, nagseselos siya lagi. Mm. Nagkasakitan na po kaming dalawa, napagbuhatan niya ako ng kamay. Tapos ako rin, siyempre lumaban din ako. Kasi ayaw ko naman ng patalo ako. Mas Mm. maliit pa yung anak ko no'n, Mm. siguro mga 4 years old. 4 years old pa lang yung anak ko no'n. Tapos Mm. ano po, one time po yung hindi ko na po talaga kaya, ay hindi, ang ginawa ko po siyempre gano'n, nung bagong panganak ako, 'di ba nandun ako sa kanila. Tapos yung pala po, yung ano niya, yung 'di ba lagi po siya nagseselos. One time po, nahuli ko po siya sa cellphone Hmm. na meron siyang kalandian, ganyan. Mm. Ano pinag-uusapan nila? Ano, naglalandian. Paano? Anong sabi? "Alam mo ang laki ng papaya do'n," gano'n? Hmm. I love you, ganyan. Jumojowa online. Mm, Anong mm. paliwanag niya sa'yo, 'di ba? Siya tong selos ng selos, siya pala 'tong may ginagawa, 'di ba? Pusa, oh. Actually po yung ano ng ano niya, hindi po kami friends sa, Facebook Bakit? simula po nung Mag-asawa naging kayo, mag-asawa. Gano'n nga po, simula nung mag-asawa kami, kahit nung basta nung mag-asawa po kami, hindi po kami friends sa Facebook kasi nga iniiwasan ko po na makita niya yung mga nagla-like sa'kin, ganyan. Pero wala naman po akong ginagawa. Umiiwas po ako sa ano kasi Mm. ayaw ko nga po na pinag-aawayan namin. Gano'n po siya, eh, 'pag Mm. may nakita lang siyang nag-like or may nag-comment, kahit kaibigan ko lang, nagagalit siya. Sinasabi niya Okey. sinasabi niya na malandi daw ako, ganyan, boyfriend ko daw 'yun, gano'n. Sino na Mm. naman, boyfriend mo na naman 'yan, boyfriend mo, puro siya gano'n. Minsan po ko naririndi na po yung utak ko kasi sa totoo lang, wala naman akong ginagawang masama, eh. Hmm. Dapat Tapos sinasagot one mo, time po, asawa ka ng cute tapos gaganyan-ganyan ka, 'di ba? Dapat gumagano'n ka. minsan po nasagot ko Mm. siyang ganyan, pero pabiro lang. Sabi ko sa kanya, sasawa ka ng maganda tapos 'Yan, umamin din. magseselos. Mm. Tapos yun, yun nga po, nahuli ko siya minsan na meron siyang ka-chat. Tapos hindi ko po alam yung password ng cellphone niya. Pero Mm. ako, 'pag binuksan niya, wala akong magawa. Dapat ibigay ko sa kanya kasi nagagalit siya. Sabi Mm. niya may tinatago ako, ganyan. Pero ako never ko pong nakita yung messenger Mm. niya, ganyan. Kasi Pero siyempre magaling. kung wala naman siyang ginagawa, 'di Mm, ba, bakit hindi? Parang ikaw, puwede mo ipakita kasi wala kang ginagawa, 'no? mm, mm. Yun Tapos lang. siyempre yung mga babae po magaling po yan mag-ano, imbestiga. Totoo naman yang actually, oo. Mm. Tapos yun nga po, may nabasa akong gano'n. Tapos ang ginawa ko, lagi po siya nagpapalit ng password. Tapos alam niyo po ang ginawa ko, one time naligo po siya. Hmm, Tapos sumabay ka? naligo siya,
Hindi. Hindi. Akala ko sumabay ka. Hindi. Ang ginawa ko, kasi nga hindi ko po mabuksan yung cellphone niya, ganyan. Laging ganun, hindi ko nabubuksan kasi nga may password. Tapos ang ginawa ko nung naliligo siya, nilinis ko po yung screen ng cellphone niya. Tapos inaninag mo kung saan yung pindutan. Yes, ang galing na din. Ang galing talaga. Oo. Yun. Kaya po nalaman ko Napakagaling, yung ha? password niya. Mm-mm. Ayun, doon ko po nabasa. Basta meron siyang mga tapos one time po may nangyari na meron po kasi siyang ex dati na alam ko may anak po siya doon sa pagkabinata. Ewan ko kung totoo pero hindi ko na confirm. Pero alam ko po may anak sila kasi sabi rin ng babae. Tapos barkada niya po yun ng high school. Tapos one time po sila nag-swimming. Sumama po siya doon. Pero Kayo na nun. ayaw niya po. Opo, mag-asawa na po kami. Anak ng puso. Ba't siya sumama doon? Di ba? Pinayagan mo siya? Yun. Kahit hindi ko naman po siya payagan eh. Sasama siya. Pero pag ako po ang may lakad, ayaw niya. Parang hindi yata tama yun, no? Diba? Ganon po siya. Tapos ang ginawa ko, di ba, sumama po siya sa swimming. Ang ginawa ko, sumunod po ako. Kasi nga nandun yung ex niya. Sumunod ka? Sumunod ako. Hindi ka invited? Ba't ka sumunod? Ayun po, nung nandun ako, syempre wala na silang nagawa. Oo. Teka lang, nag-two-piece ka din. Paano nag-say? Hindi, naka-short lang po. Pero, nagulat ba siya nagulat ba siya nung tawag nito nung nagulat siya kasi nag-text na po ako, nandito na ako sa sakayan, saan ba papunta dyan, ganyan. Siyempre, wala na siyang choice. Andun po yung ex niya. Tapos, ako naman, hindi ko naman, okay lang na hinahayaan ko siyang mag-enjoy. Ganun po kasi ako hindi naman ako selosa. Tapos, ayun nga. Pero yung ex niya, hindi po ako kinakausap. May anak sila nun, di ba? Pero yun nga, hindi ko nga confirm. Pero nabanggit niya lang po sa akin nung... Paano yun? Mag-asawa kayo, hindi mo alam na may anak yung jowa mo? Parang labo nun, ano? Nabanggit niya lang po yun sa akin na na nung binata, nung mag-jowa pa lang kami. Pero hindi ko po nakita yung bata. May tanong ako sa'yo. Di ba, sumunod ka swimming, di ba? Oo. Di ba? Opo. Ano yung pinakain ka nila? Kasi syempre, hindi kasama sa bilang eh. Hindi ka naman kasama sa binilang nila, di ba? Yung barbecue bilang yun, di ba? Siyempre kumain. Yung saladang talong, pang kanila lang yun. Kumain lang ako konti. Bakit ba? Nag-swimming ka din? Oo, nag-swimming din ako. Tapos yun, ang galing ng gate crasher. Sige. Umuwi na po kami. Okay naman nung pag-uwi namin. Tapos minsan po yung ex niya na yun, hindi mo mag-asawa na po kami. Nandun kami nakatira sa bahay nila. Pupunta yun sa bahay nila. Okay. Bigla na lang pupunta. Tapos ang sabi niya, sabi ko, bakit nandito yan? Pero ang diretso po yung babae doon sa nanay. So, close sa nanay? Sabi niya. Oo, ganun. Okay. Tapos, syempre, nandun ako. Hindi naman sila, ewan ko kung wala ako doon, kung mag-uusap. Hindi parang ayaw sa'yo ng nanay kasi kung close pa rin sa ex, parang, diba? Ewan ko. Minsan lang naman po pupunta doon, once lang. Okay. Tapos yun, ang sabi niya, ko, bakit pupunta pa yan dito? Ang sabi niya, namimiss lang daw si nanay niya, ganyan. Matigas din ang mukha nung ex, Kasi parang, di ba may karelasyon na yung ex, bakit nandun ka pa O diba? Tapos pag siya,
Tapos Mm, 'pag mm. siya lagi siyang galit sa akin, Mm, o 'di gano'n po. mm. Eh, 'di nung ano po, siyempre ilang taon po akong walang trabaho, siguro mga 4 years po akong walang trabaho. Kasi nga nag-aalaga po ako ng anak namin. Tapos sa sobrang stress ko po sa kanya dahil nga lagi ko po siyang nahuhuli na may kausap siyang babae. Pero hindi ko alam po ano, kung sino po 'yun. Pero one Hmm. time po, inano ko yung Facebook ng babae, ayun nakita ko po. Pero hindi ko po inaway. Teka nga muna, anong estado niyo ngayon? Ngayon po kasi lagi kaming on and off, eh. Lagi po kaming hiwalay pero nag-uusap pa rin naman po kami tungkol lang sa mga bata. Mm. Okey. Eh, di yun po, bumalik na ako sa trabaho dahil sobrang stress ko po sa kanya. Tapos Okey. na-losyang po talaga ako no'n kasi siyempre nasa bahay na lang ako. Tapos, Okey. eh, di nung bumalik na po ako sa trabaho, um, siyempre yung galaw ko nun, yung kilos ko nun, eh, iba na kasi siyempre may anak na po ako, tapos may asawa na ako. Tapos kunyari po, opening po ako, ang pasok ko 9, tapos ang out ko 6:30. Mhm. Minsan po magcha-chat, eh, siyempre minsan traffic po, 6:30 yung out ko, dapat 7 nasa bahay na ako. Tapos 'pag lumagpas na po ako ng kunyari lumagpas na ako ng 7, magcha-chat na Mm. 'yan sa'kin, "Malanti ka, nasaan ka na?" Oh, wait Ganyan. lang, na-establish Ta's na natin ako, 'yan, okey. Anong "Ay ano, sorry po." ano ang gusto mong itanong sa akin, ma'am, 'no? Hmm, kasi ano po kami ngayon, eh, ilang taon na po kaming magulo. Hmm. Pero gusto ko na siyang hiwalayan, Okey. pero Kailan kayo uli nag-usap? actually po ano, hindi kami yung 'di ba sa mag-asawa po yung lagi nag-uusap dapat. Pero kahit nung wala pa po ako dito sa abroad, never po kami nag-uusap ng kamusta ka diyan, ganyan. Kailan kayo Siya uli nag-usap? kinakamusta ko siya, kanina po. Kanina, kamusta yung usapan niyo nun? Pero pero 'pag nag-uusap nga po kami, katulad kanina magka-chat po kami. Ah, sabi ko ano ba yung sabi ko kanina, ah, sabi ko ano, "Dalawin mo naman yung mga bata." Hmm. Tapos basta marami po kasing nangyari sa amin nung nandito na po kasi ako nun sa abroad. 1 month pa lang po akong nakakaalis, nandun po siya sa bahay namin, yung sa bahay po talaga namin. Ay Papa Jackson, teka lang, marami po kasi nangyari sa akin. O sige, yun na nga po, bumalik po ako sa trabaho and then yun po lagi po kami naghihiwalay. Tapos nung naghiwalay po kami, as in ayaw ko na po talaga. Ba't kayo nagbabalikan? Yung wait lang po, tapos nung ano, nung naghiwalay kami, Hmm. umuwi na po ako sa bahay namin. Tapos dala ko po yung anak ko. Tapos Okey. hinihiram niya po yung anak ko nun, hinihiram niya. Tapos sasabihin niya sa akin na, ah, ibabalik ko siya mamayang gabi 'pag out mo, ganyan. Sabi ko sa kanya, "Sige, ihatid mo siya para hindi na ako magpunta diyan." Alam niyo po ang gagawin niya, Hmm. 'di pag-uwian ko na, hindi niya pa hinahatid yung bata. Hmm. Wait lang, balik lang tayo, ma'am, ano? Tapos Okey, balik lang mm, tayo. Nag-usap kayo kanina, anong usapan niyo kanina? ah, teka, nakalimutan ko yung pinag-usapan namin. Ayun nga, kasi nung nandito na ako sa abroad, 1 month pa lang po akong umalis.
Sabi niya sa akin, ah, wala na daw siyang pera, allowance Yan yung nila. pinag-usapan nyo kanina? Hindi, yung pinag-usapan po namin kanina, ayun nga yung related po to doon sa Okay. yung sasabihin ko. Mm. Yun, nung 1 month pa lang po ako nakakaalis galing yung umalis po ako dito sa abroad. Mm. Hindi, syempre 1 month pa lang po, wala pa akong sahod noon. Naiwan po siya sa bahay, kami, sila na po nung anak kong dalawa. Tapos, syempre wala pa akong sahod. Nag-chat siya sa akin na wala na akong allowance. Wala na kaming allowance. Sabi ko, Mm. paano walang allowance? May trabaho ka naman. Mm. Ano ba naman yung isang buwan na ikaw muna? Alam mo namang kakarating ko lang dito. Next month ang sahod ko. Mm. Pero may iniwan po akong business sa kanya. May tindahan po kasi ako. Iniwan ko yon sa kanya para may panggastos po sila. Mm. Kaya lang wala po siyang tiyaga magbantay. Mm. Kaya ang ending po, pinasara ko na lang kasi wala nga magbabantay. So ayun na nga. E di sa sobrang inis ko sa kanya, hindi kami laging magkaintindihan. Sabi ko sa kanya, 1 buwan pa lang ako nawala. Ano ba naman yung ikaw na lang muna. Kasi sa susunod, ako naman ang magpapadala. Tapos yun, nagalit siya sa akin. Nawala daw akong pakialam sa mga anak niya, ganyan. Tapos nainis po ako sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, kung ganyan ka man lang, umalis ka na lang dyan. Kaya siya umalis? Opo, pinaalis ko siya. Sino kasama ng mga Kasi anak mo na doon? Yung magulang ko po. Lagi po kaming ganon. Tapos kahit nung nanganak po ako, pag nanganganak ako, mag-isa lang ako sa ospital. Ah, Ako talaga? nagbabayad. Ako po nagpapacheck up ng Panganganak mo na, sarili hindi ka ko pa niya kasi sinasamahan? Hindi po. Okay. Anong Tapos pinag-usapan nyo pag-check kanina? Ayun nga, yung... Alam mo, ang hirap tanungin no? Yung kanina. Hindi kasi ko inento ko kung nga po yung kasi okay, related sige. nga po doon. Di ba pinalayas ko po siya noon. Di kanina napag-usapan namin na sabi ko, kamusta ka dyan? Ginanon ko siya. Lagi ko naman po siyang kinakamusta kasi nga nung last, na-aksidente po siya eh. Tapos, pag wala siyang allowance, pinapadalan ko rin siya. So ano ang pinag-usapan nyo kanina? Malalaman. Ito kayang taon na to malaman natin to. Hindi, totoo. Malaman kaya natin to o baka sa susunod na kabanata, ganon? Oo. Ha? Ayun. Hindi, yung pinag-usapan po namin kanina, yun nga, nasingit na naman niya na sabi niya, bakit mo pa ako kinakamusta? Total, wala ka naman pakialam sa akin. Di ba pinalayas mo na nga ako? Totoo naman pinalayas mo siya, di ba? Oh, totoo naman po. Sabi ko sa kanya, may dahilan naman kung bakit kita pinalayas. Tsaka actually po, kahit nung nandun pa po ko sa Pilipinas, hindi po siya laging nagbibigay sa akin. Ng mga panggastos namin, minsan lang. Kasi nga, naintindihan ko naman na... So ano nga ito? Ano yung kwento? Hindi mo na naman tinapos. Ano nga nangyari kanina? Oh. Ayun nga po. Yung nag-usap nga po kami kanina. Oh. Kasi naman papadyak, hindi pa ako tapos. Hindi nga. Ano nga pinag-usapan nyo kanina? Tinatanong ko lang yon. Kasi, kaya ko tinatanong yon, dudes, dahil sinabi mo kanina na kung parang ayaw mo na. So gusto ko malaman yung huling communication ninyo. Ayun nga po. Ay di, yun nga po, sabi niya, bakit mo pa ako kinakamusta? Kasi pinalayas mo naman na ako. Sabi ko, bakit masama bang kamustahin ka? Sabi kong ganyan. Tapos kung ano-ano na pong sinabi niya sa akin. Gaya na? Sabi niya, nakalimutan ko kasi yung sinabi niya kanya. Gaya ng,
basta pag ganun po nag-aaway kami, lagi niyang inaano sa akin na, ah, ano, bakit mo pa ako inaano, hindi mo naman ako mahal, ganyan. Hindi mo naman ako priority, Mm. ganyan. Tapos sinisingit na yung gano'n na hindi ko daw siya priority, na hindi ko naman daw siya mahal, ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, sawang-sawa na ako sa kaganyan mo, nakakapagod na, sabi kong ganyan. Mm. Kasi lagi po kaming ganyan, napapagod na ako. Mm. Napapagod na akong umintindi sa kanya. Mm. Tapos, lagi po niyang, ayun, di ba nandito na po ako sa abroad. Lagi niyang inaano na may lalaki daw ako dito. Sabi ko, hindi nga kami makalabas dito eh. Wala nga kami day off. Mm. Tapos, actually, may yung Papa Jackson, yung isa ko pong anak, Ano? is, kasi po hindi niya po ako natapos sa kwento ko. Okay. Anong hindi pinatapos? Kausap mo pa ako. Hindi, kasi yung tinanong niyo po ngayon, yung ano eh, yung pinag-usapan namin kanina. Kaya nga, Anong hindi kita pinatapos? Ayun, di ba? Hindi, ito po, di ba nung dati, nung naglagay po kami naghihiwalay. Nung naghihiwalay na po kami, meron po akong na-meet dati. Okay. Pero malabo na po kami nung naghiwalay na po kami, as in wala na po kaming communication. Pero may communication man kami, hihiramin niya na lang yung Gaano anak ko. katagal na kayong walang communication nun? Or hindi na kayo? Gaano katagal na yung matagal? Mga 2 years po. Okay. Tapos, may nakilala kang lalaki. Diba? Opo, meron. Mm. Kasi, alam ko naman na, kasi kasal po kami eh. Ate, ituloy mo muna yung kwento mo. Nag-iba na naman. May nakilala kang Kasi ito nga lalaki. po. Saan mo nakilala? Sa Facebook lang po. Paano yun? Siya una nag-PM, ikaw? Ako na lang. Sige. Hindi, siya po. Piniam ka ng lalaki. Tapos, ano yun, naging jowa mo, ganon? Opo, naging jowa ko po. Sa Facebook o in person? Sa person po, nagkita po kami. So sinagot mo ba sa in person o Facebook muna tapos nagkita kayo? Sa person po. Nung nagkita na kami. Okay, tapos? Tapos nung time na nga po na yun, hiwalay ko kami ng asawa ko. Pero ang nangyayari po kasi, di ba, hinihiram niya po yung anak ko. Tapos, pag hinihiram niya, sasabihin niya, daanan mo na lang dito kasi gabi na. Ako po sana ayaw ko nang pumunta sa kanila kasi nga, ayaw ko nang mag-ano sa kanya kasi gusto ko na kung maghiwalay kami. Kaya lang ang nangyari, pag ginihiram niya yung anak ko. Nandun pa tayo sa nakilala mo. Tumalong ka na naman. Oo nga. Andun tayo sa nakilala mo. Ba't iba nandito ka na naman sa ano ba yan? Hindi nga po. Ano kasi to, hindi pa dugtong-dugtong po kasi tayo. Di ganito, di ba? Nung hinihiram niya yung anak ko. Hindi ka dugtong-dugtong magkwento. Gulong-gulo na kami lahat dito. Nagkakadandrap na kami sa stress. Game. Sige. Di ba, hinihiram niya po yung anak ko. Pag hinihiram niya po yung anak ko, syempre susunduin ko doon sa kanila kasi sabi niya, gabi na daw. Ayun. Pag sinundo ko po ng gano'n, syempre may mangyayari po sa amin. Akala ko hiwalay kayo. Oo nga po, yun nga po. Hiwalay na kami. Hindi kayo hiwalay. Magulo lang kayo. Nagtatali kayo eh. Oo. Ayun nga po
Ayun. Gusto mo lang isipin Pero na hiwalay kayo kasi may kausap ka ng iba. Kaya sa utak mo, hindi, walay naman kami. Yon. pero hiwalay na po talaga kami bago ko po nakilala 'tong isa. Pero may nangyari pa rin sa inyo. Ayun nga po. O, di hindi kayo hiwalay. Edi, Pwede bang hiwalay sige kayo? po, Nagtalik sige po. kayo? Tapos yun, niyayaya niya ako na may mangyari sa amin. Gusto mo Minsan kahit naman. ayaw ko po. May mga times ba Minsan na gusto ayaw ko mo? po. Kaya lang, May mga times ba na gusto mo? minsan ayaw. Siguro po kasi Hindi. napapapahayag Oo, din ako. hindi. Eh. May mga times ba na gusto mo? Opo. Di ba? So yun yung gusto mo. Yun yun. Sige. O di, yun na nga po. Tapos, edi, may nangyayari din sa amin ng asawa ko. Ngayon, nung may nakilala po ako, diba may nakilala na po ako nun. Kami na po nung nakilala ko. May nangyari din po sa amin. Okay naman. Hindi naman masyado. Okay lang po. So in the same span of time, dalawa nakakatalik mo. Opo, pero ang nangyari po kasi nung time na yon, mas mahal ko na po yung bago. Ano pakiramdam no na may mahal ka na bagong jowa, nakaka-sex mo, tapos nakikipagtalik ka sa ex mo? Sabihin mo nga sa akin, anong pakiramdam ng ganon? Hindi. Kasi Naguguluhan din ikaw po naman ako. nakagawa eh. No? Pag ganun ba, mas may nai-enjoy ka, ganun? Dito ako, mas masarap to, ganun? Hindi ko po alam eh. Kasi minsan wala rin naman po akong magawa dun sa asawa ko. Meron, may kaya kang gawin doon kung ayaw. Pero kung sa sex po, mas gusto ko pong ka-sex talaga yung asawa ko. Kaya din gusto mo din. Okay. Parang, pero mas mahal ko po yung isa kasi kung sa ugali po, mas okay po siya sa ugali. Pero meron pong nangyari na hindi ko naakalain na kasi itong nakilala ko po, ang alam ko po is binata. Pero nalaman ko po na may asawa po pala siya. Tapos, Ginawa nung kang nalaman kabit. ko po na, opo, hindi ko po talaga alam in the first place na may asawa siya. Nalaman ko po kasi may nag-chat po sa akin na babae. Okay. Pero nung nalaman ko po yun, nakipaghiwalay po ako sa kanya. Nung mga time na yan, Kasi, alam ba nung asawa mo na may jowa ka ng iba? hindi po. Pero di ba nga po lagi siyang tamang hinala sa akin. So hindi mo sinabi. Kasi dahil magiging totoo lahat ng hinala niya, di ba? Magiging totoo na malandi ka talaga sa paningin niya kasi yun. Parang minsan po naisip ko, totohanin ko na lang kasi Huwag mo ganun lang po yung isipin, naging tinotoo mo na niya sa akin. Tinotoo mo, tapos, yun. sige. Ayun nga po, naging totoo. Kasi parang sa isip ko, kung kaya mo, kaya ko rin. Parang naging ganun po yung ko. Tapos yun nga. Pero hindi ko naman po yung sinasadya eh. Pinagsisisihan ko naman po yun hanggang ngayon. Tapos yun nga po, nung nalaman ko kung may nag-chat po sa akin ng babae, nalaman ko po na meron po siyang 3 anak at meron po siyang asawa. Hindi po sila kasal. Tapos nung nalaman ko po yun, syempre po, ang sakit kasi ako sa totoo lang po ayaw ko pong makasira ng pamilya. Nasaktan ka. Pero alam ba niya na, di ba, jowa kayo, di ba? Alam din ba niya na habang jowa mo siya, nakikipag-sex ka pa sa asawa mo? Alam din niya? Hindi po. O, ba't nasaktan ka? Di ba hipokrita ka nun? Anong karapatan mo masaktan? Nakikipagtalik ka, di ba? 2 lalaki katalik mo in the same space of time.
Hindi, nasaktan po kasi siyempre mahal ko rin, napamahal na siya sa akin. Sabagay 'no? Tapos Gano'n na. pero nung nalaman ko pong may asawa siya, nakipaghiwalay po ako sa kanya kasi nga Mm, ayaw ko rin na may masira akong pamilya. mm. Tapos Okey. kaya lang po, nung nakipaghiwalay po ako sa kanya, nung hindi na po kami nagkikita, nalaman ko pong buntis po ako. 'Yan na 'yan. Yun na po yung pangalawa kong anak ngayon. Mm. Sino tatay ng pangalawa mong anak? Yun nga po ang hindi ko po alam. 'Yun. Kaya po yung kwento ko Mm. is kailangan balikan yung nakaraan kasi para maintindihan niyo po. Hindi, okey So naman, ayun magulo ka lang po, magkuwento, talon-talon lang talaga, oh. may Mm, nabablanko po kasi mm, kinakabahan ako. Tapos ayun nga po nung nakipaghiwalay na po ako sa kanya, nalaman ko po na buntis ako. mm. Hmm, okey. Tapos ang una ko pong sinabihan yung asawa ko. Hmm. Siyempre, Sabi ko, logic 'yun, logical 'yun. Do'n mo sasabihin talaga. Dahil walang ka-idea-idea yung asawa mo na meron kang ibang nakaka-sex. mm, opo. Pero ang sabi ko sa kanya, sabi ko buntis ako. Alam mo po ang sabi niya sa akin, ine-expect ko naman po 'yun kasi kasi gano'n nga po siya mag-isip sa akin, 'di ba? Simula pa lang kahit Wag mo dati nang pa. wag mo nang Ang sabi niya wag sa ka akin, ng wag mo nang wag natin bumalik sa point na hmm, ano na yung naba-bad trip ka na gano'n mag-isip yung asawa mo. Kasi kung wala kang ginawa, puwede kang magreklamo. May ginawa ka na, so wala ka na sa part para puwede mong ireklamo 'yan. opo. Mm, Hindi ngayon, nung sinabi ko po sa asawa ko na buntis ako, ang sabi niya po sa akin, "Kanino?" hmm, okey. Siyempre hindi ko po alam kung kanino. Kaya sabi ko po sa kanya, "Sa'yo, kanino pa ba?" Okey. Tapos, eh, magulo rin po kasi yung isip ko nun, eh. Mm, Kasi tapos sabi niya sa akin, "Siguraduhin mo lang na sa akin 'yan." mm, O 'di, yun na po, alam na po nung asawa ko. Pero sinabi ko rin po dun sa na-meet ko, okey. sabi ko sa kanya, sabi ko buntis ako. Mm, Pero hindi na po kami nagbalikan, eh. Hindi na ako nakipagbalikan. Tuluyan ko na po siyang hiniwalayan kasi nga so nalaman lang niya na may alam, anak kayo? opo. Pero Okey. hindi ko nga po sure kung kanino. Hindi rin naman niya alam na may nakaka-sex kang iba, eh. O yun nga po, So iisipin niya kanya. opo. Okey. Pero ito pong eh Mm, di gano'n nga po, 'di ba, eh di nabuntis na ako dun sa pangalawa. mm, Hiwalay pa rin po kami nung asawa ko. Tapos nagbuntis po ako dun sa pangalawa ulit, sarili ko lang po ako yung nagpapa-check-up. Wag mo irereklamo 'yan, kasi magiging hipokrita Mm. kapag nareklamo mo 'yan, oo. Opo, wala Oo, naman po. Ako mm, po lahat, ako po. Tapos pati sa ospital po, ako mm, lang din. Pero mm, ang nangyari po kasi nung nasa ospital na ako, ang nag-asikaso po siya din nung paglabas po ng baby, mm. nakita ko po sa bata na kamukha po nung pangalawa. Yung yung kabit mo, Ako po. mm, Kaya naano ko na siguro siya okey. yung patay. Anong tanong mo sa akin Tapos yun, dudes? Ano nang lagay mo ngayon? um, yun nga po, magulo po kaming dalawa ng asawa ko. Kasi Mm, lagi po lagi po kaming naghihiwalay tapos
minsan kami, gano'n. Pero yun nga po, nung nanganak na po ako, parang alam niya rin po na hindi sa kanya yung bata. Kasi may time po na nakita niya na po kasi yung pangalawa ko, 8 months. Bigla po kaming nagkausap nun, pumunta siya sa bahay namin sa yung bata. So akala ko, okay na, matatanggap niya. Akala ko yung nasa isip niya, anak niya. Okay. Pero kabisado ko na po kasi siya na gano'n yung isip niya. Kaya hindi ko rin naman hindi ko rin naman po siya masisi kung ba. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Ganun. Kasi kasalanan ko po. E di, ayun nga po, nagkabalitan po kami ng asawa ko. Hello? Hello? Hindi namin po, hello? Dodds? Hello? Oo, wag kang mawawala ha. Oo, invested na kami. Magwawala kami pag naputol to ha. Pupuntahan ka dyan sa UAE. Oh. Ano yun? Hello po. Anong tanong mo sa Hello. akin, Dodds? Hindi, dapat ko po bang hiwalayan lang yung asawa ko? Yes. May choice ka naman. Ang choice mo, ayusin yan kung may pagkakataon. Pero aamin ka sa kanya na pwedeng anak ng iba yung anak na pinapakilala mo sa kanya, na akala niya kanya. Pero may time po na parang inamin ko na rin sa kanya. Hindi pag-amin yung parang inamin. Iba yon. Yung parang inamin lang, hindi ka umamin nun. Parang lang yun eh. Ang ginawa mo nun, tinry mong tignan kung magagalit o hindi. Yun yun. Kasi tuwing nag-aaway po kami, sasabihin niya sa akin na ikaw nga nagkaroon ka ng anak sa iba. So, ang nasa isip ko, alam niya po. Well, hindi mo kino-confirm sa kanya. That's the point. Pero one time sinabi ko po sa kanya na I'm sorry. No, dudes, no. Hindi mo inaamin sa kanya na hindi kanya yung bata. Pinapakiramdaman mo kung kailan mo kayang sabihin sa kanya. Ilang taon na yung bata? 8 po. 8. 8 taon na niyang hindi alam. Diba? As a matter of fact, ni ikaw mismo, hindi mo alam kung sino tatay. Ikaw mismo. Okay. Ikaw mismo, hindi mo alam kung sinong tatay. Hindi ka sure kasi yung tatay ng di ba, bunso? Opo. I think yun ang kailangan mo unang gawin. Kailangan mong alamin kung sino tatay ng huling anak mo. Siguro DNA test would do. Pero bago mo gawin yun, kasi weird yun eh. Paano mo nga naman kukunin yung DNA test ng DNA ng tatay ng asawa mo? Ay, di ba? Kailangan mong hingiin sa kanya, sample niya, di ba? Now, anong tanong mo sa akin, ma'am, para mapayuhan kita? Kasi, ganito nga po, lagi kaming naghihiwalay. Pero, mga ilang lang, kami na naman. Ano pong tanong mo sa akin, ma'am? Maniwala ka sa akin pag nalaman niyang hindi kanya yung kanya, o may nakatalik ka habang katalik mo siya, hindi kayo magbabalikan. So, anong tanong mo sa akin? Ha? Hiwalayan ko na po ba ng tuluyan yung asawa ko? Okay.
Okay, makinig ka ganito ha. Opo. Alright. Ganito dudes ha. I think right now, ang pinakaunang relasyon na dapat inaayos mo ay hindi kung kaninong lalaki. Hindi dun sa naka-relasyon mo, yung kabit mo, at hindi sa mister mo. Kasi variable yan ngayon eh. Hindi yan ang unang relasyon na dapat inaayos mo. Ang unang relasyon inaayos mo dapat ay sa anak mo. Because you owe it to your son or daughter, hindi ko alam kung anong gender ng pangalawang anak mo, you owe it to your child, Lalaki ko. lalaki, you owe it to your son to know kung sino talaga tatay niya. Yan ang unang-una mong aayusin. You owe it to your son. Obligasyon mong alamin kung sino ang tatay ng anak mo at obligasyon mong sabihin sa kanya kung sakaling hindi yung tatay niya, yung totoong biological father niya, hindi yung kinilalang tatay niya. Pero siyempre, bago mo gawin yan, kailangan magpa-DNA test at kailangan mong umamin. At pag umamin ka, sigurado, hindi mo na itatanong kung makikipaghiwalay ka o hindi. Hihiwalayan ka talaga. Kasi yung selos pa lang, malaking away nyo na eh. Pero Papa Jack, ang nangyayari nga po kasi sa amin, naghihiwalay kami Kasi pero hindi niya alam na niloko mo siya. nagbabalikan din kami. Hindi niya kasi alam na may ginawa ka. Kaya nagbabalikan kayo, kaya hindi factor yon. Okay po. Hindi niya alam. Diba? Ang galing mo nga eh. Ang galing-galing mo sa part na to. Hindi ko nga alam, dudes, kung yung bang hinala ng mister mo may basihan o wala. Kasi mali na sana siya eh. Siya na sana yung pinaka-praning na tao sa mundong nakilala mo, pero hindi. In the end, naging tama siya. Ano ba, ramdam ba niya na may kalandian kang taglay? Kasi imagine mo ha, jowa mo siya, pero alam mong pagsundo mo sa anak mo, aayain ka makipagtalik nung yung asawa mo, tatay ng anak mo. Pero alam mo, di ba, pumapayag ka. Ikaw mismo nagsabi. Tinanong kita, may mga times ba na gusto mo, opo. Mas gusto ko nga pong kasex yung asawa ko, pero mas mahal ko po yung boyfriend ko. Okay po. Number one task mo is umamin that there's a possibility na baka hindi siya ang tatay. Aaminin ko na rin po ba sa anak ko kahit maliit pa siya? No, hindi muna. Alamin mo muna kasi yung tatay. Kasi malay mo, siya naman talaga tatay. O di walang factor yung naging kabit mo. Di ba? Okay. Kasi kung yung asawa mo, ang talagang tatay ng bunso mo, wala namang kailangan aminin sa anak mo. Siya pa rin naman tatay eh. Paano kung hindi? O doon mo kailangan kausapin yung anak mo. Kung kailan mo kakausapin yung anak mo, ikaw na nakakaalam po niyan, ma'am. Alam mo, may problema tong kwentuhan natin, dudes. Alam mo kung ano? Ano po? Mapagmalinis ka. Ganun mo ito kinuwento sa akin. Okay. Every after one paragraph, babalik ka sa point, palabintang, babalik at pabalik ka doon. Noon pala, may aaminin kang ginawa ka. Sana hindi mo ginawa. Opo. Ang ending tuloy, Alam ko naman po. naging totoo yung bintang sa'yo. Para ang dating, binild up mo yung kwento mo na kaya ko ginawa ito kasi palabintang siya ng bintang. Ginawa ko na tuloy. Walang ganon. Ay, nandyan na yan. Di ba? Nandyan na yan. 8 years na yung anak mo, di ba? Pinapagalitan na lang kita kasi naiirta lang ako sa perspective mo kung paano mo ito ikwenta. Pero nandyan na yan. Nakagawa ka ng pagkakamali. Hindi ibig sabihin na masama kang tao. Nagkabali ka lang talaga, di ba? Opo. Hindi ko lang nararamdaman. Pinanindigan ko naman po. Hindi mo pinanindigan. Anong pinanindigan mo? Hindi, hanggang ngayon hindi mo inaamin. Anong pinanindigan mo doon? Hindi, yung ano po. Hindi mo pinanindigan? Ipinako mo nga sa kanya na hindi mo alam kung siya talaga tatay eh. Wala kang pinanindigan. Okay po. Naiirita ako. Pahingi ako 1.5. Baka dyan kumalma. Kumalma po kayo. Okay. Nagigets ko, di ba? Nagkamali ka. Gets ko yun. Tao lang po tayo, ma'am. Nagkamali ka. No? Opo. Kaya ko lang ito pinagdidikdikan sa'yo kasi
Baka ganun mo tinitignan na ano na hindi biktima ako dito, napilitan lang akong gawin to kasi no. At any point in your life, you still have to be apologetic for what you have done. Kasi kung at 'di ba kung inamin mo sa kanya, 'di ba? O inamin ko naman po sa kanya na nagkajowa ako nung naghiwalay kami. Tinanggap pa rin niya ako. Wala akong pwedeng sumbat sa'yo pero hindi. Ang totoo niyan, dudes, hindi kayo naghiwalay. Kaya kayo magulo, kaya hindi mo na rin naayos kasi may iba ka ng kausap. Dahil hindi kayo magtatalik kung, Diyos ko, 2 taon yun? Nagtatalik pa rin kayo kung talagang hiwalay kayo? Eh kung lahat ng mag-ex ginagawa yan, di, ang lungkot ng mundo. Okay po. So yes, the first step is umamin sa kanya para ma-build mo yung tamang relationship sa anak mo. Kailangan mo sabihin sa anak mo na, oh anak, hindi ko alam kung kailan mo gagawin yan, pag 18 siguro siya or what, di ba? Pag lumaki. Magkano po ba? Magkano po ba DNA? Parang 1.5 million. Oh my God. Hindi. Mga 12,000, mga ganun. Talaga? Mga ganun. Hindi mo makamahal. Akala ko mahal ito. Kayang-kaya mo naman. Kayang-kaya mo yan. Pero aminin mo muna na, Okay. and I'm sure ate, Opo. ihanda mo sarili mo dahil maghihiwalay kayo niyan. Alam mo kung ba't ko sinasabi maghihiwalay kayo? Dahil yung walang ginawa ka nga kamo, di ba? Ang daming sinabi sa'yo. Kapag nalaman niya na sometimes, 8 years ago, yung lahat ng binintang niya sa'yo, tinotoo mo, buong buhay mo pahihirapan ka niyan. Yun nga po, pinapahirapan niya po ako. Deserve, wag ka magreklamo, deserve mo yan. Manloloko ka naman talaga eh. Wag ka magreklamo sa part na yun. Oo, wag ka kasi deserve mo yun. Dahil niloko mo siya eh. Niloko ka niya, niloko mo siya. Parehas kayo. So kaya sinasabi ko sa ito dahil the moment na inamin mo sa kanya kung ano nagawa mo, maghihiwalay na dapat kayo dahil kawawa ka rin dyan. Pero Papa Jack, yung isip niya kasi sarado lagi. Ha? Yung isip niya po kasi parang palaging sarado lagi. Kahit kausapin ko po siya ng maayos. Nauuwi kami lagi sa pagtatalo. Tsaka natin pag-usapan niya kapag nakaamin kami sa kanya. Pero doon papunta yun, ano ma'am, no? Dudes, no? Doon papunta yun. Maghihiwalay Okay kayo. po. Period. Okay po. Maghihiwalay kayo, period. Doon papunta yun. Kasi ikaw din ang kawawa. Ikaw din ang kawawa dahil yung wala kang ginawa nung panahon na wala ka pang ginagawa, kawawa ka na sa kanya sa bintang. Lalo na ngayon, dahil totoo naman talaga na may kakayahan kang lumandi. Totoo talaga, may kakayahan ka. Kaya ng konsensya mo na pag Lunes, iba ka sex mo, Martes, iba ka sex mo. Kaya mo eh. Kaya mo. So tamang maghiwalay kayo kasi kawawa ka din. Sige po. Kaya mo aminin sa kanya. Pag-uwi ko po siguro mag-uusap kami ng maayos. Nako, kung mag-uusap kayo na maayos, doon kayo sa safe ka ha. Baka may gawin sa iyan. Diba? Opo. Or kung pwede mong gawin yun over the phone, gawin mo na. Pero mas maganda po siya na kung personal. Sabagay, tama ka naman dyan, ma'am. Pero alam mo, Papa Jack, parang tingin ko alam niya eh. No, ma'am. Huwag natin i-assume yun. Huwag natin i-assume yun. Pwedeng nararamdaman niya, pero hindi para aminin niya yan kasi masakit yun sa kanya bilang lalaki. Pero
Pero pagkasama niya po yung bata, mahal naman po niya. Pero meron pong time na kunyari nag-aaway po yung dalawa. Mas kinakampihan niya po yung Hindi panganay. ko ayokong ano diyan. Baka mamaya nag-o-overthink ka dahil alam mo Na na may ginawa ka. Pwedeng gano'n lang talaga 'yan. First step, ma'am, is to tell the truth. Alam niyo mga kaibigan, there's nothing more liberating than telling the truth. Ang pagkasabi ng katotohanan ay isang mapagpalayang tawag nito, isang mapagpalayang karanasan. It's a very liberating experience. okay po. Salamat po, Papa Joe. Kailan ka uwi? Next year po, Tagal pa pala po. March or April. Mabilis na lang. Sa bagay, 1 taon pa mabilis. Ewan ko sa'yo. 9 months na lang. Mag-ingat ka palagi dyan, Dudes, ha? Opo, salamat po. Okay? Sana pumabor pa rin Opo. sa'yo ang mundo kahit na maamin mo na sa kanya. Nagkamali ka lang naman, ano? Opo. Yun lang, no? Pero tanggapin mo maghihiwalay kayo niyan. Ako, 100%, 1,000%. Doon papunta yan. Because if not, kawawa ka pa rin. Maniwala ka sa akin. Masusumbatan ka niyan. Pero ang nakikita ko po kasi kung aminin ko man po sa kanya, hindi pa rin kami maghihiwalay. Kasi di ba lagi nga po kami naghihiwalay pero Kasi hindi niya alam na niloko mo siya. nagiging kami Hindi niya pa kasi rin. alam na niloko mo siya. Okay po. Tsaka promise, Okay po. na, lagi ka na niyan susumbatan. Kawawa ka na dyan. Opo. Lagi nga po. Deserve mo naman eh. Huwag ka magreklamo. Opo. Hindi naman po. Mag-ingat ka dyan, ha? Oo. Tsaka mag-ano ka, Opo, ha? I think Mag-ano ka, huwag kang magpapaaraw, ha? Baka maging buhangin ka dyan, ha? pumuti po ako dito. Sige. Mag-ingat ka dyan, ma'am. Thank you very much po. Salamat po. Salamat po, Papa Joe. God bless Bye-bye. po. Bye-bye po. Bye-bye po.